So ito po yung sunod, mga kababayan. Ito, kumukulo ang dugo ko dito, mga kababayan, sa pananakot ng China. Ang laki nun windmill, liliparin pati likod ng bahay. Ito mga kababayan, kumukulo ang dugo ko dito sa pananakot ng China. Nang akala nila, ang sabi kasi mga kababayan ng Chinese ambassador, na kung panatilihin daw kalabanin ng Pilipinas ang Chinese embassy, ay baka daw marami milyon-milyong Pilipino daw ang mawawalan ng trabaho sa mainland China, Hong Kong at China. So ganito po mga kababayan, basahin ko lang muna bago ako mag-reaction na. Ito po ang kumakalat ngayon mga kababayan na sabi mismo ng spokesperson ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Ito po, mga kababayan. Ma'am Chloe Nigel, maraming salamat po sa iyong super chat. Thank you so much po. Ito po siya, DFA calls out China Embassy on jobless claim. Ikinabahala ng Department of Foreign Affairs or DFA ang pahayag ng Chinese Embassy sa Pilipinas na posibleng mawala ng trabaho ang milyon-milyong Pilipino dahil sa patuloy na tensyon sa diplomatic relation ng dalawang bansa. This framing risk being perceived as coercive and undermines constructive bilateral dialogue ayon sa kagawaran. Hinikayat ng DFA ang embahada na maging responsable sa tuno nito sa pagbibigay mensahe. Yon po ang sabi ng Chinese Embassy, mga kababayan. So ang reaction ko dito, ganito yan. Huwag po kayong matakot kung magtanggal man ang China ng mga Filipino workers. Ganito yan. Kung ang China tatanggalin lahat ng Filipino workers sa lugar nila, anong mangyayari sa bansa nila? Do you think kung ang mga Pilipino paalisin nila sa China, pauwiin sa Pilipinas, mga kababayan, hindi po tayo ang mawalan, sila. Bakit? Kasi ang mga Pilipino, kung paalisin ka man sa China, pwede kang mag-apply sa ibang bansa. Pwede kang mag-apply sa ibang bansa. Pero ang China, mahirapan po silang kumuha ng worker sa karatig nilang bansa. Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan. Ano-anong mga bansa na kadalasang nagtatrabaho sa China? Indonesia, Philippines. Yan lang, Indonesian, Philippines lang. Filipino-Indonesian lang ang nag-work. Kung paalisin nila ang mga Pilipino, babagsak ang kanilang ekonomiya. Bakit? Ganito po according sa aking nakalap na information, mga kababayan, ganito po yan. Huwag po kayong matakot, hindi gagawin ng China yan. Bakit? Ang laki ng lugi nila. Una, ito po, unemployment, China versus Philippines. Ganito yan. Ang Philippines, meron tayong 120 something million Filipinos. Ang unemployed sa atin is 2.4 million. 2.4 million unemployed. Sa China, meron silang 1.4 billion na population. Ang unemployed sa kanila is 53 million. Ngayon, kadalasan sa mga Chinese national nasa Pilipinas na umabot ng 119,000 dito nagtatrabaho sa ating bansa. At dito rin nagninegosyo. Yung mga registered yan. Paano yung mga undocumented na lumipad dito sa ating bansa? Mga kababayan, kung ganyan ang panakot ng China sa atin, sige, ituloy ninyo. Tignan natin kung hindi kayo babagsak. Saan kayo kukuha ng worker? Sa Amerika? Putang ina, walang Amerikanong nagtatrabaho sa China. Pangalawa, hindi mo pwedeng takutin ang Pilipinas. Bakit? Bakit? Ang chairman ng Asia or Asian ngayon, Asian chairman, si PBBM. Pwedeng i-declare ni PBBM yan na ikat ang tie ng Asian nation sa China, ubos lahat ang negosyo nila. Subukan nating wag tumanggap ng produkto sa China. Tignan natin.
Subukan nating wag kumuha ng produkto at subukan nila na si PBBM mag-announce. Hindi nyo ba alam si PBBM ang chairman ngayon ng ASEAN? Pag i-announce ni PBBM yan na ikat ang tie ng China sa ASEAN, ubos silang lahat. Hindi nyo ba alam na ang ASEAN galit sa China? Lahat ng karating bansa ng China galit sa kanila. Mga kababayan, ang India galit sa China. Taiwan, Vietnam, halos lahat ng nakapaligid ng Japan, Korea, lahat galit sa China. Kapag lahat yan, hindi tatanggapin yung produkto nila. Kung naalala ninyo noon, mga kababayan, yung mga peking produkto nila na mga luxury bags. Diba? Yung mga peke nilang luxury bags na pinagbibenta nila ng mura kasi wala nang kumuha. Simula nung tinanggal ni Donald Trump, yung tinaasan ng tarepa, hindi yan magagawa ng China. Sige, tanggalin ninyo ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa China. Tignan natin kung hindi mapipilayan yung ekonomiya ninyo. Sa Pilipinas, kapag tinanggal nyo ang mga Pilipino OFW sa China, lahat, Hong Kong, Macau, China, tanggalin ninyo lahat ng Pilipino. Pag nauwi sa Pilipinas yan, pwedeng mag-apply sa ibang bansa yan. Bukod sa China, maraming bansa na pwede nilang pag-applyan. Pero ang China, saan sila kukuha ng worker? Diba? Huwag niyong ipanakot yung tatanggalin ninyo ang mga Pilipinong OFW sa bansa ninyo. Kayo ang mapipilayan. Tandaan nyo yan. Hindi Pilipino ang mapipilayan kasi ang Pilipino kahit sa ang bansa pwedeng mag-applyan. Pwedeng magtrabaho ang Pilipino. Pero ang mga Chinese, mahihirapan kang kumuha ng Chinese worker kasi mga tamad at dugyot. Yan ang totoo. Alam nyo ba sa Hong Kong, ilang beses akong pumunta, ang sabi sa akin ng mga foreigner doon, yung mga tourist, huwag kang kumain na ang chopstick ay hindi binabad sa init. Kasi mga tamad ang Chinese maghugas. Manghingi ka lagi ng init tubig, ibabad mo ang chopstick, pati ang plato punasan mo ng ayos. Kasi hindi nila hinuhugasan ng ayos, mga tamad sila. 'Di ba? Mga dugyot. Kaya tignan ninyo, 53 million na unemployed, mga walang trabaho sa China. Kaya nga nag-i-illegal migrant kayo eh. Walang mawawala sa mga Pilipino. Maraming tumanggap na Filipino workers or OFW kasi ang mga Pilipino masipag. Ang China, kapag gagawin nyo yan at subukan ninyong gawin, i-cancel yung mga produkto ninyo dito sa Pilipinas, kayo yung mapipilayan. Tandaan nyo yan. Tandaan ninyo, China, huwag nyong ipanakot sa Pilipino na tatanggalin ninyo ang mga OFW. Tanggalin ninyo. Tignan natin kung hindi mapipilay ang ekonomiya ninyo. Diba? Tanggalin ninyo. Kung hindi mapipilay yung ekonomiya ninyo. Napakadaming Chinese na walang trabaho. Kaya, tignan ninyo, kung ang mga Chinese hindi dugyot, di sana yung kapwa nila Chinese ang ginawa nilang katulong. Bakit sila kumukuha ng Pilipino? Di ba? Bakit Pilipino ang kinuha nilang katulong? Hindi kapwa nila Chinese. Kasi bakit? Dugyot. Yan ang totoo. Hindi ko naman nila lahat. Di ba? Pero kadalasan dugyot. Di ba? Ganon yan. Ganon katotoo yan. Akala ninyo matatakot ang Pilipinas kapag tinanggal nyo ang mga Pilipino? Tanggalin ninyo pero sahuran nyo. Bago nyo paalisin. Pag nagkasahod yan, mag-apply sa ibang bansa yan, tinatanggap yan kasi may mga experience na. Kayo, pag tinanggal nyo ang milyon-milyong Pilipinong OFW, tignan natin kung hindi mapipilayan yung ekonomiya ninyo. Tignan natin kung hindi babagsak ang bansa ninyo. Diba? Sige nga. Subukan ninyong tanggalin. Diba? Alam nyo ba kung ilang Pilipino ang nagtrabaho sa China? Hong Kong, Macau at China? Kulang-kulang 4 million. At
kadalasan po ng mga nakatira sa Hong Kong, hindi po sila Chinese. Yung iba may mga lahi. Kaya malabo po kung mapapatupad ng China yan sa Hong Kong kasi ang Hong Kong galit din sa China. Lalo na sa Macau, hindi po lahat ng mga nakatira dyan ay susunod sa patakaran ng China. Kasi kadalasan po dyan mga foreigner din. Oo, na nakatira lang sa bansa na yan. Sa tingin ninyo, kung hindi kukuha ng produkto ang Pilipinas sa China, hindi kayo mapipilayan? Isang bansa lang, kakancel ang produkto ninyo, patay kayo. At take note, si Marcos ang chairman ng ASEAN. Pag si Marcos nagsalita, tandaan nyo, lahat ng dumadaan sa ASEAN nation, may pirma si Marcos. Pag initan kayo ni Marcos sa ASEAN, good luck sa inyo. Diba? Tandaan nyo yan. Kaya nga yung mga Chinese ayaw makipag-asawa ng kapwa Chinese kasi dugyot. Gusto nila mag-asawa sila Indonesian or Pinoy. Kasi maaruga at malinis. Kasi kadalasan daw sa mga babaeng Chinese, hindi ko naman nila lahat, mga social climber. Diba? Ang hinahanap daw mayaman. CEO. May-ari ng mga malalaking kumpanya. Yan ang hinahanap nila para maging asawa. Kapag nakita nila na hindi maganda ang pamumuhay ng lalaki, hindi daw nila inaasawa. Tapos pag naasawa na sila ng lalaki, hindi naman sila nagtatrabaho kasi ang dudugyot. Diba? Good luck na lang. Chinese Embassy, good luck na lang. Ituloy nyo. Tanggalin ninyo ang mga Filipino worker dyan or OFW sa China. Tignan natin kung anong mangyari sa bansa ninyo kung hindi ba kayo mapipilayan. Saan kayo kukuha ng mga maninilbihan sa bansa ninyo? Sa Amerika? Sa Australia? Sa Japan? Sa Korea? Wala kayong mahahanap na singsipag at singlinis ng mga Pilipino. Diba? Wala kayong mahahanap na ganyan. Mangangamoy kayong lahat, uuurin yung mga plato ninyo. Mamamatay kayo. Kasi lahat kayo mga tamad. Di ba, Ma'am Sonia? Mega love shoutout po dyan. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Tapos ngayon, tatakutin tayo. Pawiin ninyo lahat. Tignan natin kung kaninong ekonomiya ang babagsak. Sa Pilipinas, hindi babagsak ang ekonomiya. Bakit? Pag umuwi yan dito, mag-apply naman yan ng ibang bansa eh. Kayo. Pag nawalan kayo ng trabahante dyan, nawalan kayo ng katiwala at katulong dyan, hindi kayo mangangamoy? Mamamatay kayo at babagsak ekonomiya ninyo. Ang sakit pa ng China, tayo ng mga peking building, wala namang nag-i-invest. Biruin mo, merong isang syudad sa China, gumaya sila yung buong Europa, ginaya nila. Tapos walang nakatira, nagiging ghost village, naging ghost town. Kasi sobrang mahal. Napaka-expensive ng lugar. Diba? Marami yan dyan na ginagawa ng China, yung ginagaya nila, yung mga lugar. Alam nyo yung Europe? Ginaya nila kung ano yung Eiffel Tower. Punta ka ng Macau. Sa Macau, ganyan, ginagaya nila. Tingnan ninyo. Buti pa ang Macau, yumayaman sila dahil sa sugal. Kung wala ang sugal ng Macau, anong ikakayaman nila dyan? Diba? Totoo yan. Ang Macau, gumagaya sila ng mga peking building, ginagaya nila. Kung ano yung building sa Europe, ganun ang ginaya nila. Diba? Kung wala ang sugal sa Macau, walang kita ang Macau. Diba? Sa China, tignan ninyo, mapipilayan kayo. Isang bansa lang, aayaw na sa produkto ninyo, malaking kapilayan yan. Alam nyo ba, Pilipinas ang pinakamalaking umaangkat sa lugar ninyo, tapos gaganyanin ninyo? Sa OFW pa lang, pag pinaalis nyo yan sa bansa ninyo, mamumulubi kayo. Lahat magdudugyot, uudin kayo. Mangangamoy tae kayo. Diba? Ano kayo dyan? Mangangamoy kayo.
babagsak ang ekonomiya ninyo. Alam nyo ba? Ha? Lumayas na nga ang Sony, di ba? Kent ang China at Chinese iisa lang. Baka marami kasi nabaliw sa Chinese drama. Sabi ni Ma'am Sally Rugay. Alam nyo, sa totoo lang, yung Chinese drama na ginawa nila, pinatanggal din ng China yan. Bakit? Hindi na kasi kumikita yung mga artista nila kasi mas kumikita yung mga short movie, yung mga Chinese drama. Yung mga CEO, si Meller, ako ito si Susan Lee, di ba? Matalino na estudyante, di ba? Tapos isang pinaampo na bata, tapos bumalik, anak pala siya ng mayaman. Di ba? Mga ganong movie nila. Ma'am, di mo ipihilo po. Alam nyo bang pinatanggal ng China yan kasi nasilip ng kanilang government na wala nang kinikita ang kanilang mga artista kasi doon na kumikita sa mga reels? Pinag-initan nila yan. Kasi ang gusto ng China, kontrolado nila lahat. Pati ba naman Pilipinas kukontrolin yung kakapal na mukha ninyo? Di ba? Ang Pilipinas ay Pilipinas, ang China ay China. Huwag kayong mag-control ng Pilipino. Ay, pati ba naman yung mga politiko sa Pilipinas, kukontrolin ninyo? Kakapal mo kayo, magsilayas kayo dito sa bansa namin. Magsilayas kayo nga ang dahilan kaya dumami yung shabu dito eh. Kayo yung nagdadala ng shabu dito sa aming bansa. Kayo din ang kadahilanan kaya lumugmok kami noong 2019 dahil sa COVID ng kadugyutan ninyo. Kino-COVID kami. Nadamay kami sa kadugyutan ninyo. Nagkakaroon kami ng COVID dito sa Pilipinas. Hindi nyo ba alam lahat ng peke dito? Peking bigas, peking pansit, peking sigarilyo, shabu, cocaine, ecstasy, nanggaling sa inyo. Pati yung sugal, nalulong ang mga Pilipino din sa scatter ng putang inang pogo na yan. Kayo yung nagpahirap sa aming bansa. Kayo yung lumayas dito, magsialis kayo dito sa aming bansa. Kakapal ng pagmumukha ninyo. Di ba? Kayo yung may dala ng droga. Kayo may dalan mga peking sigarilyo, peking pansit, peking bigas. Ultimo nga peking plato eh. Peking kutsara, peking upuan, peking cellphone. Nakita ninyo yung ni-read sa Pampanga, mga peking gadget? Galing China. Utang inang yan. Dahil kay Digong yan, ginawa niyang legal ang mga undocumented Chinese. Kaya mula ngayon mga kababayan, wag na po kayong bumili ng mga galing China na gamit. I-boycott natin yung mga produkto ng China. Ano bang mga gamit na nanggaling sa China? Yung SM. Di ba? Simula ngayon, kung gaganyan din pala kayo, tatakutin nyo ang mga Pilipino, hindi na kami hindi na namin tangkilikin yung mga gamit ninyo. Biruin mo, bibili kami ng gamit ninyo, halagang 5,000, tas 3 araw lang sira na. Diba? Ang dami-dami yung mga cellphone na Recon. Hindi na rin kami bibili ng mga peke ninyong gamit. Sa bagay, wala naman akong gamit ditong made in China. Wala na akong gamit nitong made in China. Diyos ko po mga kababayan. Alam niyo sa totoo lang kasalanan lahat ni Digong yan. Wag na rin kayong kumuha sa Shopee, Lazada. Wag na kayong mag-order dyan, pati sa Temu. Pati yung Shein. Wag na rin kayong bumili ng Shein, doon na lang kayo ukay-ukay. Diba? Diyos ko po. Huwag na kayong magtangkilik dyan. Huwag na kayong bumili ng produktong galing sa China. Diba? Ang bibili natin yung sariling atin. Diyos ko po. Mas maganda pa nga bumili doon sa Daiso. Japan factory galing eh. Daiso at saka yung Korean. Mas maganda pa nga eh. Diba? Diyos ko, kung ganyan lang din pala, pantakot nyo sa amin na tatanggalin ang mga OFW. Pues, sumula ngayon, hindi na kami bibili ng galing gamit sa inyo, galing sa inyo na produkto. Diba? Gagastos kami halagang 10,000, tapos 3 days lang, sira na. Pati TikTok, mag-uninstall na kayo ng TikTok, kasi galing China yan. Kunwari lang yan, Singapore based, Chinese may-ari niyan. Kaya nga sa Amerika, di ba, pinatanggal ni Trump yan. Di ba? Ganun lang.
Ganun lang ang gagawin. Kaya nga kahapon sa Daiso kami bumili kahapon. Marami pang mga ano sa Daiso. Ang gaganda pa ng mga plato, kutsara, tinidor doon eh. 'Di ba? Oh, buti pa nga ang Japan surplus maganda. Mga matitibay pa. Oh, may mga bag pa nga ako nakita doon, mga Louis Vuitton eh. 'Di ba? Oh. Sa ngayon mga kababayan, mag-Japan surplus na lang tayo. Same price lang din sa China. Mas mahal pa nga yung mga Chinese product eh. Oh, i-boycott na natin yung mga Chinese product. Ako po yung nananawagan mga kababayan. Huwag na po kayong bumili ng mga Chinese product. Oh, tignan natin, ipatikim natin sa kanila yung pananakot nila sa atin. Ipatikim natin na hindi na rin tayo bibili diyan. Ay, Diyos ko. 'Di ba? So yun lang po mga kababayan.